Umuulan ang gabing yun. Malamig, madilim, at halos walang katao-tao sa daan. Si Mang Ruel ay isang 58 taong gulang na karpintero. Pauwi na siya galing sa isang proyekto. Bitbit niya ang sirang payong at maliit na supot ng tinapay. Mabilis ang kanyang mga hakbang sa maputik na daan nang may marinig siyang mahina ngunit nanginginig na iyak. Sa ilalim ng lumang waiting shed, may batang lalaki. Basang-basa ito, yakap-yakap ang tuhod at nanginginig na sa ginaw. Lumapit si Mang Ruel. Inabot nito ang tinapay at tinakpan ng kanyang lumang jacket ng bata. "Anak, anong pangalan mo? Nasaan ang magulang mo?" Tanong ni Mang Ruel. Tahimik lamang ang bata. Tanging luha lang ang sumasagot. Tinangka ni Ruel na iwan na lamang ang bata, ngunit hindi niya ito maatim. Sa sarili niyang kalooban, may boses na tila nagsasabing, "Iuwi mo." Iyon ang gabing nabago ang buhay ni Mang Ruel at ng batang si Gio. Lumipas ang mga araw at sa simpleng bahay kubo ni Mang Ruel, unti-unting nagkangiti si Gio. Mahiyain man ito, ngunit matalino at masipag naman. Araw-araw siyang sumasama sa karpinterya. Tahimik na nanonood habang nagtatrabaho si Mang Ruel. Isang araw, tinanong siya ng matanda habang pinapahiran niya ng barnis ang kahoy. "Gusto mo bang matutong gumawa ng ganito, anak?" Napangiti si Gio at tumango. Simula nun, naging mag-ama ang turingan nila. Walang formal na usapan, ngunit sa puso ni Mang Ruel, para na niyang tunay na anak si Gio. At sa puso naman ni Gio, natagpuan niya ang ama na kailanman ay hindi niya nakilala. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon. Sa baryo, si Aling Presi ay tila laging may masamang hinala. "Ano bang meron sa batang yan na tinatanggap mo na parang anak? Wala ka namang dugong ganyan, Ruel." Usisa nito. Ngunit hindi na lang siya pinapansin ni Ruel. Dahil alam ni Ruel na hindi niya kailangang ipaliwanag ang kabutihang loob. Minsang nagkasakit si Gio. Halos hindi makatulog si Mang Ruel sa pag-aalaga. Nang gumaling ang bata, mahigpit na niyakap nito si Ruel. "Salamat po, Tay," bulong ni Gio. Tumigil ang mundo ni Mang Ruel dahil sa salitang yun. Parang may tumimo sa puso niyang pagod at naninikip. Wala siyang sariling anak. Iniwan siya ng asawa sa gitna ng kahirapan. Ngunit heto, isang batang hindi niya kadugo ang tumatawag sa kanyang itay na may buong pagmamahal. Mula noon, kahit wala sa papel, si Gio ay anak na niya. Ipinasyal niya ito sa palengke. Ipinagmalaki sa mga kaibigan at binigyan ng maliit na toolset upang matuto sa pagkakarpintero. Kahit salat sa pera, puno naman ng pagmamahal ang kanilang tahanan. Sa bawat pako na ipinupukpok nila at sa bawat kahoy na pinapakinis ay unti-unting nabuo ang isang matibay na ugnayan. Hindi batay sa dugo, kundi sa pag-aaruga, sakripisyo at tunay na pagmamahal. Hindi man niya anak sa dugo, ngunit itinuring niya itong higit pa sa isang tunay na anak. Maagang gumigising si Gio tuwing umaga. Hindi siya katulad ng ibang batang ang iniintindi lang ay eskwela. Pagkagising niya, siya ang tagapagtimpla ng kape ni Mang Ruel, tagalinis ng mga gamit sa karpinterya at tagapunas ng alikabok sa mga lamesang ginagawa nila. Sa murang edad, natuto siyang pahalagahan ng bawat patak ng pawis. "Alam mo anak, ang kahoy," paliwanag ni Mang Ruel habang pinapakinis ang isang upuan. "Parang buhay din. Kung paano mo siya alagaan, ganun din siya tatagal." Tahimik lamang na nakikinig si Gio. At sa bawat araw ay nadaragdagan ng kanyang kaalaman at respeto sa hanap buhay ng kanyang ama-amahan. Kahit maraming pagkakamali, si Mang Ruel ay hindi nagagalit. Bagkus ay tinuturuan pa siya nito ng may pag-unawa. "Hindi kita pinalaki para lang maging mahusay sa trabaho. Gusto ko ring maging mabuting tao ka, anak." Sambit ni Mang Ruel nang minsang nahuli niya si Gio na tumutulong sa matandang naglalako ng gulay. Ngunit hindi lahat ay masaya sa maayos na lang ugnayan. Sa kanto, si Aling Presi ay muling nag-uumpisa ng chismis. "Naku, baka yung batang yan ang magmamana ng lahat ng pag-amayari ni Ruel. Eh hindi naman niya kadugo. Paano kung
Kung may masamang balak pala yan. Ang mga kapitbahay ay naimpluwensyahan ng mapanirang salita. Minsang bumisita si Gio sa tindahan. Ilang tao ang biglang tumahimik at naramdaman niyang may mga matang mapanuri ang nakatitig sa kanya. Bumalik siya ng bahay na mabigat ang dibdib. Tay, may problema po ba sa kanila? Tanong niya. Hinimas ni Mang Ruel ang ulo ni Gio. May mga taong hindi marunong tumingin. Lampas sa dugo. Pero ang puso, anak, mas tapat kaysa sa dugo. Para sa akin, hindi man kita kadugo, pero tinuturing kitang anak. Dahil yun ang nasa puso ko. Kaya pabayaan mo na yan sila. Huwag mo nang isipin yung mga pinagsasabi nila. Sa kabila ng mapanuring mga mata, pinilit ni Gio na tumahimik. Mas pinagsikapan niyang tumulong sa karpinterya. Maraming kliyente ang humanga sa husay niyang mag-ukit. Maraming nagsasabi na manang-mana raw ito kay Ruel. Si Mang Ruel naman ay napapangiti sa tuwing naririnig ito. Hindi ko man yan kadugo, pero sa puso't gawa, anak ko siya. Lumipas pa ang panahon. Nagkakilala sina Gio at Mara, anak ng may-ari ng isang hardware. Nagkakilala sila sa simbahan. Mabait si Mara at nakitaan niya ng kabutihan si Gio. Ngunit ang ina nito, si Aling Tisay, ay may sariling opinyon. Hindi ko ipagkakatiwala ang anak ko sa batang pinulot lang sa kalsada. Sa unang pagkakataon, nasaktan si Gio sa labis na pangmamaliit. Hindi niya ipinakita kay Mang Ruel, ngunit sa loob niya, nagtanim ng lungkot ang panghusga ng tao sa pinagmulan niya. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay lang ang malinaw kay Gio. May dahilan kung bakit siya iniligtas ni Mang Ruel. At bilang ganti, sisiguraduhin niyang hindi masasayang ang tiwala ng lalaking mas tumayong ama sa kanya kaysa sa sino man sa mundong ito. Habang lumalaki si Gio, mas dumarami ang taong bumibilib sa kanyang galing at asal. Kahit hindi nakatapos sa kolehiyo, marami siyang natutunan mula kay Mang Ruel. Hindi lang sa paggawa ng mebles, kundi pati na rin sa tamang pakikitungo sa kapwa. Sa tuwing may proyekto sa barangay, si Gio ang nauunang tumulong. Mula sa pagsasaayos ng mga sirang bangko ng eskwelahan hanggang sa pagkakabit ng bubong sa daycare center, palagi niyang kasama ang kanyang matandang ama. Dahil dito, dahan-dahang nagbago ang tingin ng iilan sa kanya. Napakasipag talaga ng batang yan. Sabi ng ilang matatanda, parang hindi mo akalaing hindi sila magkadugo ni Ruel, no? Pero habang ang iba ay humahanga, may iilan pa ring mapanuri. Isa na roon si Aling Presi, na muling binuhay ang mga lumang chismis. Sa tindahan nila, malakas ang boses nito habang kinakausap ang mga kapitbahay. Malay ba natin, di ba? Baka mamaya nagpapanggap lang yan para makuha niya ang lupa ni Ruel. Baka pagsamantalahan niya ang yung matandang yan. Nagkataong dumaan si Gio at narinig niya ang mga sinabi nito. Masakit man, ngunit sanay na siyang ipikit na lamang ang mga mata at itikom ang bibig. Isang hapon, habang nakaupo si Mang Ruel at si Gio sa labas ng bahay, sabay nilang pinagmamasdan ang bagong gawa nilang mesa. Habang pinupunasan ni Gio ang mga alikabok, napabuntong hininga na lamang si Mang Ruel. Pasensya ka na, anak, ha? Sa edad kong to, hindi ko na kayang ipagtanggol ko sa lahat. Napatingin naman si Gio sa kanya. Wala po kayong kailangang ipagpaumanhintay. Ang importante, alam natin ang totoo. Napangiti si Mang Ruel. At sa gitna ng katahimikan, ramdam nila ang lalim ng kanilang ugnayan. Walang formalidad, walang dokumento, kundi puso sa puso lamang. Ngunit isang araw, may dumating na bisita sa barangay. Isang magarang sasakyan, may suot na mamahaling damit at may kumpiyansa sa sarili. Bumaba ang isang lalaki na may hawak na maleta. Sabay sabing, I'm looking for my dad. His name was Ruel. Ako si Luther, ang anak niya. Nabigla ang lahat. Napahinto si Gio sa ginagawa. Wala siyang naalala sa pangalang yun. Ngunit ang mukha ni Mang Ruel ay tila hindi maipinta. Ha? Ano raw? Anak niya yun? Tanong ng kapitbahay nila. Si Gio ay napuno ng tanong. Kung may anak pala si Mang Ruel, bakit siya ang pinalaki nito? Bakit hindi kailanman nabanggit
ang tungkol sa anak niyang ito. Kinagabihan, habang magkasama silang maghapunan, tahimik lamang si Mang Ruel. Si Gio naman ay hindi mapakali. Tay, totoo po ba? Anak niyo po ba siya? Daan-daang tumango si Mang Ruel. Oo. Anak ko siya sa unang asawa ko. Matagal na siyang tumira sa Maynila at simula nang magpakasal ako ulit, hindi na siya bumalik. Napayuko si Gio. May bigat sa dibdib niya, ngunit hindi niya maipaliwanag kung selos ba yun, takot o pangamba. Ang kapayapaang binuo nila sa loob ng maraming taon ay tila may banta ng gumuho. Ilang araw na ang lumipas magmula nang dumating si Luther, ang tunay na anak ni Mang Ruel. Sa unang tingin pa lang, halatang malayo ang ugali nito sa kanyang ama. Maangas, mapagmataas, at halatang sanay sa marangyang pamumuhay. Suot nito ang mamahaling relo at sapatos, at kapag nagsasalita, palaging may halong pangungutya. Wow! I can't believe na ganito kaliit ang bahay natin. Sambit ni Luther habang sinusuri ang loob ng bahay. At ito ba yung ginagawa mo ngayon, Dad? Karpintero pa rin? Napatingin si Gio kay Mang Ruel na bagamat tahimik ay halatang nasasaktan sa asal ng anak. Huwag mo nalang maliitin, anak. Dito ako nabubuhay eh. At dito ko rin pinalaki si Gio. Sagot ng matanda. Napakanot noo si Luther. Gio? Yung ampon mo? Narinig ko na yan. Balita ko halos lahat ng ari-arian mo. Siya ang makinabang ah. Napayoko si Gio. Habang si Mang Ruel ay mariing napatingin sa anak. Walang nakikinabang dito. Pinaghirapan niya ang bawat pako, bawat piraso ng kahoy. Kung ano man ang naipundar namin, magkasama namin ginawa yun. Simula nun, naging mailap si Luther kay Gio. Sa tuwing nagkakasalubong sila sa karpinterya, hindi nito maiwasang magbitaw ng patutsada. Alam mo, bata, dapat marunong kang lumugar. Hindi lahat ng bahay na tinirhan mo, sa'yo na. Bulong niya isang araw. Hindi ko may boss si Gio. Ngunit sa bawat araw, unti-unting nararamdaman niyang parang wala na siyang lugar sa tahanang dati kanya. Dumagdag pa ang paninira ni Luther sa barangay. Narinig niyo ba? Yung si Gio, nagpapanggap lang na anak ni Mang Ruel. Baka may balak makuha lahat ng ari-arian niya. Alam niyo naman, sanay yan sa lansangan eh. Muling umingay ang baryo. Ang dating baryo na nananahimik na ay muling napuno ng chismis at pagdududa. Kahit si Aling Tisay, ina ni Mara, ay muling bumisita kay Mang Ruel. Ruel, baka naman mas dapat mong ipamana sa tunay mong anak ang mga pinaghirapan mo. At yang si Gio, baka tinaniman ka lang ng loob niyan. Hindi nakapagsalita si Mang Ruel, pero nang lumingon siya kay Gio, nakita niya ang batang itinuri niyang anak. Hindi umiimik, ngunit kitang-kita ang lungkot sa mga mata. Isang gabi, muling umulan, gaya ng unang gabi ng kanilang pagkikita. At muling nagsalita si Gio habang sila'y nasa lumang bangko. Tay, kung sa tingin po niyo na mas dapat po sa kanya ang lahat, ayos lang po sa akin. Wala po akong hiniling na kapalit sa lahat ng pagmamahal niyo. Napaluha si Mang Ruel. Sa gitna ng gulo at paninira, isang simpleng salita lang mula kay Gio ang nagpapaalala sa kanya kung bakit pinilit niyang mahalin ito. Hindi kita inuwi para lang sa awa, anak. Anak kita. Hindi man sa papel, hindi man sa dugo, pero sa puso, oo. Sa likod ng pintuan, nakikinig si Luther. At kahit sandali, tila nabalot siya ng inggit sa pagmamahal na kahit kailan ay hindi niya naranasan. Kinabukasan, maagang nagising si Gio para simulan ang paggawa ng mga bagong upuan na in-order ng isang eskwelahan. Tulad ng nakagawian, siya na ang naunang bumangon kesa kay Mang Ruel. Ngunit sa gitna ng pag-aayos niya ng kahoy, biglang dumating si Luther, dala ang isang makintab na sobre. Ano yan? Tanong ni Gio. Para kay Dad. Isang alok na hindi niya dapat tanggihan. Sagot ni Luther sabay ngisi. Hindi na ito pinansin ni Gio, ngunit halata sa kilos ni Luther na may binabalak ito. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Mang Ruel habang si Luther ay nakaupo na sa loob ng bahay.
parang bisita sa sariling tahanan. Dad! Bungad ni Luther habang inaabot ang sobre. Yan ay para sa kinabukasan mo. Ibenta mo na ang lupa't bahay na to. Bibilhin ko. Bibigyan kita ng magandang tiraan sa syudad. 5 milyon ang alok ko. Napatigil si Mang Ruel. 5 milyon? Para saan? Tanong ni Mang Ruel. Para sa kapanatagan mo. Total matanda ka na. Baka bukas sa makalawa wala ka na. At least diba, binatira ka pang pera. Ako nang bahala sa lahat. Sagot ni Luther. Tila may halang pangmamaliit. Napasandal si Mang Ruel sa bangko at matagal na tumahimik. Sa mata niya, hindi pera ang sukatan ng kapanatagan. Muli niyang tinignan si Gio na noon ay nagbabanat ng buto sa ilalim ng araw. Walang reklamo at walang hinihingi. Luther, hindi ako nabuhay para sa pera. Mas pinipili ko ang tahimik at marangal na pamumuhay. At ang bahay na to. Sabay lingon sa paligid. Dito ko unang naramdaman na meron akong tunay na pamilya. Ibinato ni Luther ang sobre sa mesa. Kaya pala hindi ka umuunlad. Dahil puro emosyon ang pinapairal mo. Magmula nun, naging hayagan na ang paninira ni Luther kay Gio. Pinaikot niya sa barangay ang balita na si Gio ay may planong agawin ng lahat. Nagsimula itong magpakalat ng mga lumang larawan ni Gio bilang pulubi at mga kwentong gawa-gawa lamang. Kamo baka mamaya yung bahay na yan, nakapangalan na pala sa kanya. Ginamit lang si Ruel. Wika ni Aling Presi. Nagkalat ang chismis. May ilan pang ang nagsimulang iwasan si Gio. Isang araw, habang bumibili siya ng pako sa hardware, hindi na siya pinansin ng tindera. Sa paningin ng mga tao sa barangay, tila isa na siyang ganid kahit wala naman siyang ginagawang masama. Masakit po, tay. Sambit ni Gio kay Mang Ruel isang gabi. Mas masakit pa kaysa sa gutom nung ulila pa ako. Nilapitan siya ni Mang Ruel at mahigpit na niyakap. Huwag mong hayaan sirain ng chismis ang puso mong mabuti, anak. Ang katotohanan, anak. Hindi pa laging nakikita agad yan. Pero darating din ang panahon. Magliliwanag ang lahat. Sa labas ng bahay, si Luther ay lihim na nakangisi. Hawak-hawak niya ang kopya ng titulo ng lupa. At tila may mas masama pa siyang binabalak. Makalipas ang ilang araw ng sunod-sunod na paninira ni Luther, napansin ni Gio ang matinding pagkapagod ni Mang Ruel. Madalas na itong hinihingal at minsan ay napapaupo sa gitna ng trabaho. Ngunit sa kabila ng nangihinang katawan, pilit pa rin itong pinipigilan ang sarili sa pagpapahinga. Isang hapon, habang nag-aayos si Gio sa lumang aparador sa likod ng bahay upang hanapin ang lumang blueprint ng mesa, may nahulog na maliit na sobre sa ilalim ng drawer. Luma na ito at tila itinago ng matagal. May pangalan sa labas. Para kay Ruel kapag lumaki na si Gio. Agad itong binuksan ni Gio. At sa loob ay isang sulat mula sa isang babaeng nagngangalang Elma. Puno ng paghingi ng tawad ang laman ng liham. Ruel, alam kong hindi mo kailanman hinanap ang kapalit ng ginawa mo. Pero ang batang iniwan ko sa'yo, si Gio, ay bunga ng isang pagkakasala. Anak ko siya sa lalaking may asawa at wala akong mukhang maiharap sa mundo. Alam kong wala akong karapatang manghingi pero kung may natitira kang awa, alagaan mo siya. Alam kong hindi siya sa'yo, pero alam ko rin mas kaya mo siyang mahalin ng tapat. Napaiyak si Gio habang binabasa ang liham. Lalong naging mabigat ang pakiramdam niya. Hindi lang siya ulila, isa pala siyang bunga ng isang lihim na hindi kailanman naungkat. Ngunit higit sa lahat, mas lumalim ang paggalang at pagmamahal niya kay Mang Ruel. Kinagabihan, tahimik si Gio habang pinapakita kay Mang Ruel ang liham. Hindi na nagtaka ang matanda, tila matagal na nitong hinintay ang gabing yun. Nakita ko na yan noon pa, anak, sabi ni Mang Ruel habang hawak ang sulat. Pero hindi ko kailanman binasa hanggang ngayon. Kasi para sa akin, hindi na mahalaga kung sino ang magulang mo. Ang mahalaga, ikaw ang pinili kong alagaan. Bakit niyo po ako pinili, tay? Tanong ni Gio habang lumuluha.
Dahil nakita kita nung panahong iniwan na ako ng lahat. At sa mga taon na kasama kita, ikaw lang ang taong hindi ako sinukuan. Anak kita, Gio. Hindi man sa dugo pero sa puso, oo. Anak kita. Kinabukasan, dinala ni Mang Ruel si Gio kay Kapitan Ambo upang formal na ipayag ang kanyang kagustuhan. Isang testamento na nagsasaad na ipinamamana niya ang lahat ng ari-arian kay Gio. Nais kong malinaw to, sabi ni Mang Ruel sa harap ng ilang saksi. Wala akong pinagkakait kay Luther, pero ang lahat ng pinaghirapan ko ay nabuo kasama ng taong itinuring kong anak sa puso. At walang iba kundi si Gio. Nagpantig ang tenga ni Luther nang mabalitaan niya ito. Galit na galit siyang bumalik sa bahay at pinagbalingan si Gio. Ginayuma mo ba si Dad? Anong karapatan mo ang kininang lahat, ha? Wala akong inaangkin, Luther. Pinili lang niya akong mahalin. May inaong sagot ni Gio. Ngunit sa mata ni Luther, ito ay pangaagaw. At habang si Mang Ruel ay lalong humihina, si Luther ay lalong nagpupuyos sa galit. Handa nang gumawa ng mas matinding hakbang. Isang umaga, hindi na bumangon si Mang Ruel sa kanyang kama. Agad na lumapit si Gio at tinawag ang pangalan ng kanyang ama-amahan. Tay? Tay! Gising na po. Gagawa pa tayo ng cabinet para sa parokya, di ba? Ngunit ang sagot ni Mang Ruel ay mahinang pag-ubo. Pumayat na ito. Maputla at hirap huminga. Tumakbo si Gio upang humingi ng tulong at agad na sinugod si Mang Ruel sa maliit na klinika sa bayan. Pagkatapos ng pagsusuri, lumabas ang diagnosis. Chronic heart failure. Tumatagal lamang po siya dahil may pinanghahawakan siyang dahilan. Pero kapag tuluyan siyang nawala ng lakas, saglit na naputol ang paliwanag ng doktor. Mas mabuting ihanda na ninyo ang loob niyo. Sa araw-araw na pagbisita sa klinika, hindi bumibitaw si Gio. Pinupunasan niya ang noo ni Mang Ruel, pinapakain ng lugaw at binabasahan ng Biblia. Alam mo anak, sambit ni Mang Ruel habang nakatingin sa kisame. Wala na akong ibang hiling sa buhay. Lahat ng sakit, tiniis ko. Lahat ng gutom, pinasan ko. Pero hindi ako nabigo. Dahil dumating ka. Humawak si Gio sa kanyang kamay, nanginginig sa pagpipigil ng luha. Ako po ang dapat magpasalamat, Tay. Kung hindi ko po kayo nakilala, baka nasa lansangan pa rin ako. O kaya baka wala na. Napaluha rin si Mang Ruel. Ang pinakamasakit sa lahat, anak, hindi yung pagkamatay. Ang mas masakit ay ang mamuhay ng walang minahal. Samantala, si Luther ay dumalaw sa ospital, hindi upang kamustahin ang ama, kundi upang subukang baguhin pa rin ang pasya nito. Dad, sabi ni Luther na may malamig na tono. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa nating baguhin ang testamento. Ako ang anak mo, kadugo mo. Huwag mo hayaan na sa huli maling taong makinabang. Luther, mahina ngunit malinaw ang boses ni Mang Ruel. Tama ka. Anak kita sa dugo. Pero sa puso ko, hindi mo ko tinuring na ama. Hindi mo ko sinamahan sa hirap, sa ulan, sa gutom. Nung kailangan kita, wala ka. Kaya patawad, anak. Pero si Gio ang karapat-dapat. Mabilis na umalis si Luther, galit at bitin sa hinanakit. Ilang araw matapos ang pag-uusap na yon, binawian na ng buhay si Mang Ruel sa kalmadong gabi. Katabi niya si Gio, hawak ang kanyang kamay, habang may kaunting ngiti sa labi. Sa burol, isa-isang lumapit ang mga taong dating mapanghusga. Isa-isang humingi ng tawad kay Gio. Pasensya ka na, anak, ha? Mali kami. Mas naging anak ka pa kesa sa sariling kadugo ni Mang Romel. Naroon si Mara at si Kapitan Ambo. Ang dating malamig na palad ng komunidad ay naging mainit sa suporta.
Sa huling gabi ng burol, habang hawak-hawak ang lumang martilyo ni Mang Ruel, tumayo si Gio sa harap ng kabaong. Tahimik, walang drama, walang mahabang talumpati. Tanging bulong. Hindi mo ako kailangan maging kadugo, Tay. Minahal mo ko. At sa puso ko kailanman. Ikaw ang tatay ko. Makalipas ang ilang linggo, wala nang mailibing si Mang Ruel. Muling na nambalik ang katahimikan sa bahay na minsan nilang pinagsaluhan. Ngunit sa bawat sulok nito, dama pa rin ni Gio ang presensya ng lalaking hindi niya kadugo. Ngunit tinuturing niyang tunay na ama. Pinagpatuloy ni Gio ang karpinterya. Hindi na lang ito simpleng hanap buhay, kundi isang buhay na pamana. Bawat martilyo, bawat piraso ng kahoy ay may kasamang alaala ni Mang Ruel. Sa tulong ni Kapitan Ambo at ng ilang kaibigan sa barangay, itinayo niya ang Ruel Woodworks and Training Center. Isang maliit na workshop na libreng nagtuturo sa mga ulila at batang kalye ng paggawa ng muebles. Marami ang humanga sa proyekto. Ang dating batang ulila ngayon gumagabay na sa mga katulad niyang minsay nawalan ng direksyon. Sa harapan ng gusali, may nakaukit na mga salita sa kahoy. Hindi kailangang maging kadugo kita para lang matawag mo akong ama. Samantala, si Luther ay tuluyan ng bumalik sa Maynila. Hindi siya humingi ng tawad, ngunit naiwan siyang tahimik. Laman ng balita sa barangay na nabangkarote ito sa negosyo. Isa-isa ring lumayo sa kanya ang mga taong dati pinagyayabangan niya. Minsan, isang bata ang nagtanong kay Gio habang tinuturuan niya itong maglagari. Sir Gio, totoo po ba na hindi kayo tunay na anak ni Sir Ruel? Ngumiti si Gio. Pinanasan ng pawis at tumango. Totoo. Pero minsan hindi mo naman kailangan na maging kadugo yung tatay mo para lang mahalin ka ng totoo. Pero bakit po kayo ang pinamanahan niya? Dahil katulad nga ng sabi ko, hindi lamang sa dugo ang batayan ng isang pamilya. May mga taong pinipilit kang mahalin at mas totoo yun kesa sa kahit anumang papel. Dumating si Mara isang araw. Dala ang pagkain at masayang balita. Nakausap ko si Mayor. Magbibigay sila ng pondo para palakihin pa ang training center. Sabi nila, dahil sa kwento mo, maraming batang ulila ang nabigyan ng pag-asa. Napangiti si Gio. Hindi ko to kwento lang. Kwento nating lahat to. At sa puso ko, ito ay kwento ni tatay. Niyakap siya ni Mara ng mahigpit, puno ng pagmamalaki at paggalang. Hindi na mahalaga kung kanino siya manggaling. Ang mahalaga ay kung sino na siya ngayon. Isang mabuting tao na inalagaan at minahal ng amang totoong nagmamahal sa kanya. Sa huling eksena, may kita si Gio sa lumang pangko sa ilalim ng punong mangga. Paboritong tambayan nila noon ni Mang Ruel. Hawak niya ang lumang martilyo at sa tabi nito ay ang isang batang lalaking bagong dating sa center. Hawak ang kahoy. Handa ka na bang matuto? Tanong ni Gio. Tumango ang bata. Bibigyan kita ng higit pa sa trabaho. Sabay ngiti ni Gio. Bibigyan kita ng tahanan. At sa mata ng batang yun, nakita ni Gio ang dating siya. At sa puso niya, naroon pa rin si Tatay Ruel. Buhay sa bawat gawa, sa bawat aral, sa bawat yakap ng pag-asa. Dito na po nagtatapos ang ating kwento sa araw na to. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong aral ang napulot nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang iyong mga reaksyon. At babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na to. Paki-like and share na rin kung nagustuhan nyo para naman mapakinggan din ng iba. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ng subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bagong kwento na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!